KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela. Hello mga master at mga lodi. Maraming salamat po sa suporta. Tere na sa karugtong ng ating Kwentong Nobela. Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 3501-3510. Tagalog Translator, Andy Dors. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela, Kabanata 3501. Siya ay tumakas. At sa sandaling ito, napansin ni Bea na ang dalawang malalaking piraso ng witch ore sa lupa ay nagsimulang matuno ng paunti-unti. Witch ores na kayang matuno ng mag-isa. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Ulalas ni Bea, tingnan mo. Bakit nalulusaw ang mga witch ores na iyon? Kakaiba. Samantala, ang maitim na demonyong Lotus ay nagpapadala kay Alex, mag-ingat. The witch essence is on the move. Ginamit ni Alex ang kanyang X-ray vision upang pagmasdan ang paggalaw sa loob ng pader na bato. Kasabay nito, dahil sa witch ore, isang gas form ng witch energy ang nabuo sa hangin. Huminga agad ng malalim si Bea. Ito ang spiritual witch extract. At napakalinis. Nagsimula na ring sumipsip si Empress Gas ng mga subo ng hangin. Hindi ganoon din ang ginawa ni Alex. Ito ay isang maliit na halaga lamang ng spiritual witch extract na walang nagawa para sa kanya. Pagkatapos ay napansin niya ang natunaw na witch ore na mabilis na tumago sa lupa na naging sanhing lilito ang mga bitek. Gayunpaman, ang dami na tumago sa lupa ay mas mababa at mas mabagal kaysa sa bilis ng pagtunaw ng mineral. Napansin din ito ni Empress Gast at sinabing, Rockefeller, napakaraming natunaw na witch ore. Pabawa ang lugar na ito kung magpapatuloy ito. Ano ang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala, sabi ni Alex. Isipin mo na lang na parang hot spring. Baliw ka ba? Pag biglang tumigas, makukulong tayo sa loob. Teka, yung babaeng bangkay kanina. Baka ito ang dahilan kung bakit siya nakulong sa loob. Tama ang hula mo. Sabi ni Alex. May possibility naman yun, pero kung mananatili kayong malapit sa akin, hindi kayo matrap. Tama na kung mananatili kayo sa tabi ko, pero pwede mo ring hilahin ang braso ko o yakapin man lang. Gumagana rin iyon. Lumapit si Empress Gas kay Alex at niyakap siya mula sa isang tabi, habang si Bea naman ay niyakap siya mula sa iba pa. Naramdaman ni Alex ang mahigpit na pagdiin ng kanilang mga dibdib sa kanya, na para bang kahit hangin ay hindi makaipit sa pagitan nila. Bigla niyang naisip na kung matrap sila sa witch ore at kapag may naghukay sa kanila sa hinaharap bilang mga fossil, napakaganda ng kwento kung paano sila napadpad dito. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang mga bato sa lupa. Ang witch essence ay lumitaw na hindi nasisiyahan sa bilis ng pagtagos. Swoosh! Isang malaking butas ang lumitaw sa lupa. Ang natunaw na witch ore ay sumugod sa malaking butas sa isang nahulog. Swoop! Yan ang mata ng kuweba. Pilasan mo at pumasok ka. Telepatikong sinabi ng Dark Demonic Lotus kay Alex. Ang malaking butas ay may diameter na 1 buong 3 metro. Ito rin ang pinaghirapang kapital ni Alex. Kailangan niyang maging isang malaking risk taker para itulak ang isang malaking witch ore sa butas. Kung hindi, paano niya naudyukan ang kasakiman ng witch essence na magbukas ng ganoong kalaking butas? Pero na. Inailan ni Alex ang mga babae at sumugod sa malaking kuweba. Tinundan nila ang liquefied witch ore at dumulas sa kuweba. Ah! Anong nangyayari? Bakit tayo nahuhulog? Hindi maimulat ng dalawang babae ang kanilang mga mata ngunit naramdaman nilang nahuhulog sila. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Kawakas, nakarating sila sa matibay na lupa. Ang dalawang malalaking piraso ng mineral ay natunaw na lahat at nahulog sa butas na nagsara sa likod nila. Imposibleng sabihin na minsan ay may pasukan ng kuweba. Ha? Paano magkakaroon ng pure spiritual witch extract dito? Sabi ni Bea nang mapansin ang pagkakaiba. Nasa loob tayo ng katawan ng witch essence. Sabi ni Alex. Ano? Sa loob ng essence. Natigilan ng dalawang babae. Masyadong magical iyon para paniwalaan.
Maaaring magkaroon ng sariling buhay ang witch essence. Paano mo nagawa iyon? Wala pa akong narinig na ganoong bagay. Isa ka talagang Diyos. Natawa si Alex sa sinabi niya. The witch essence here is humongous. Well, okay. No more nonsense. Nagambag din kayo sa paglikha nito. Dahil ito ay isang pambihirang pagkakataon, bilasan mo at gamitin ang witch essence upang linangin. Sa sinabi nito, ibinuka ni Alex ang kanyang bibig at huminga ng malalim at paulit-ulit, sinipsip ang hindi mabilang na halaga ng witch essence sa kanyang katawan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3502. Bush. Tumago si Essen sa katawan niya. Natural, hindi lang si Alex. Napakalaking halaga ng witch na sumipsip nito sa cultivation realm ay sapat na mabuti upang nangingibabaw na kaharian ay hindi dapat sumuporta sa ganoong kalaking halaga at ang maitim na demonyong Lotes ay sumisipsip din. Natigilan sina Empress Gast at Bea na nakatayo sa gilid. May black hole ba si Alex sa tiyan? Paano siya nakasipsip ng ganito karami? Siya ay sumisipsip ng witch essence, hindi hangin. Hindi ba siya natakot mamatay? Sa pangkalahatan, ang mga tao ay humihigop lamang sa isang maliit na halaga, marahil sapat para sa isang malalim na paghinga, bago kinailangan nilang ihinto at tunawin ang kakanyahan upang mabago ito sa kanilang sariling enerhiya bago magpatuloy. Ngunit humihinga si Alex ng higit sa 10 malalim na paghinga sa bawat oras ng witch essence, isang halaga na hindi maihahambing sa witch ore. Kahit na ang pagsasabi ng 1 hanggang 10,000 ay hindi sapat upang ilarawan ang pagkakaiba sa pagitan nila dahil hindi sila pareho at sa panimula ay magkaiba. Ang taong ito ba ay isang napakalalim na hukay? Kulat na sabi ni Bea. Tagot ni Empress Gast, lagi siyang magaling gumawa ng milagro. Ang pagsasabi na may matinding swerte siya ay marahil ang pinakamagandang paglalarawan sa kanya. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pumasok na tayo sa witch. Ang katawan ni Essence, kaya dapat itong ligtas. Dapat tayong magmadali at magsaka. Pakiramdam ko ay malapit na akong gumawa ng breakthrough sa aking bottleneck. Baka maabot ko ang dominant realm. Seryoso. Mabilis yan. Paano kayong mga tao mula sa diffracted universe ay magiging mas makapangyarihan, hindi siya pinansin ni Empress Gast, kaya si Bea ay maaari lamang magsimulang mag-cultivate din. Sa labas ng Devil's Hill. Si Madam Rouge at ang iba ay pumasok muli sa hukay. Pagkatapos ng maikling talakayan, sa wakas ay nakahanap ang grupo ng angkop na lokasyon at nagsimulang maghukay. Clan. Clan. Ang mga Menero ay naghukay ng desperado, inilalagay ang lahat ng kanilang pagsisikap dito. Ang mga tauhan ni Madam Rouge ay tumutulong din sa paghukay sa gilid. Tingnan mo. May mga dumi ng witch or dito. Ulalas ng isang Menero nang makakita ng ilang mumo. Kahit maliit na sulok lang ng isa, makikita mo na ang aura ni witch or. Tuwang-tuwang lumapit si Madam Rouge at pinulot ang mga mumo. Oo. Mayroon nga itong aura ng witch ore. Napakalinis din nito, ibig sabihin hindi tayo malayo sa witch essence. Imposibleng malaman ng grupo na si Alex talaga ang naglabas ng witch ore. Matapos itong matuno, ang mga impurities na natitira ay basura na hindi gusto ng witch essence, kaya iniwan ang lahat sa labas, at iyon ang natagpuan ng grupo. Eto. Kung patuloy tayong maghuhukay dito, siguradong mahahanap natin ang witch essence. Sabi ng isang matandang Menero na itinuro ang isang lugar sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay eksakto kung saan ang witch essence ay dati nang nagbukas ng isang butas. Tama ang matandang Menero, ngunit hindi niya alam na dahil ito ay isang butas na maaaring buksan at isasara ng witch essence sa kalooban, ito rin ang magiging pinakamahirap na lugar na hukayin. Kahit gaano pa karami ang hinukay ng isa, ang witch essence ay maaari lamang punan ng site backup. Pagkatapos, isang bagay na nakakagulat ang nangyari sa kanila.
Buong lakas silang naghukay ng ilang sandali bago tuluyang umabot sa isang 2 metrong lalim na butas at pagkatapos, pagkatalikod pa lang nila ay bigla na lang silang umaalis sa minahan. Ah! Oy! Bakit ako nasa entrance ng kuweba? Ano? Nasaan ang butas na hinukay natin? Nawala ito. Ano ang nangyayari? Nagsimula silang maghukay muli at lumipas ang mahabang panahon habang masipag nilang hinukay ang isa pang 2 metrong malalim na butas. Sa isang kisap mata. What the hell? Napuno na naman ang butas. Ano ba to? May kakaiba. Grabe kakaiba. Ang butas na ito ay talagang napuno sa sarili nitong. Buhay ba ito? Napatulala ang lahat. Sa oras na ito, isang matandang menero ang biglang natauhan. Naaalala ko ang ating mga ninuno minsan ay may isang librong iniwan ng isang mining master. May talaan na ang witch essence ay may kamalayan at ay isang uri ng espiritu. Hindi lang nito kayang manipulahin ang bundok at tox, ngunit may kakayahan din itong tumakas kapag nasa panganib. Kaya ang butas na hinukay namin ay 2 beses na napuno. Sigurado akong kagagawa ng witch essence yon. Uncle, kung ganoon, nasa ibaba ba ang witch essence? I'm certain of it. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3503. Ukayin. Lahat, sama-sama. Maging si Madam Rouge, na isang maharlika, ay sumama sa pangkat sa paghuhukay. Kasabay nito, hinihigop ni Alex ang witch essence sa isang nakakatakot na bilis. Ang nakapalibot na witch essence sa hangin ay nabawasan sa bilis na nakikita ng mata. Ang 3,000 lotes sa loob ng kanyang katawan ay nag-evolve pagkatapos makakuha ng toneladang witch essence. Anong uri ng ebolusyon nito? Simple. Lumaki ito. Ang bawat bulaklak ay lumawak at lumaki na parang lobo na pumuputok. Hindi tulad ng isang lobo, gayunpaman, walang limitasyon sa kung gaano ito kalaki. Napatulala si Alex nang ipadala niya ang kanyang kamalayan sa 3,000 lotes. Kung ang mga bulaklak ng lotes ay ihahambing sa laki ng isang regular na pisikal na katawan, ang bawat bulaklak ay dapat na humigit kumulang kalahati ng isang tao ang taas, humigit kumulang 1 metro. Ngunit gaano ito kalaki ngayon? Tumayo si Alex sa ibaba, tumangala at duling na duling bago tuluyang nakita ang tuktok ng mga lotus petals. Sa halos paggawa ng isang visual na pagtatansya, ito ay malamang na tungkol sa 10,000 metro ang taas. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman makakakita ng ganoon kalaki at katangkad na bulaklak ng lotus sa kanilang buhay. Kahit na ang lotus pond na kasama ng 3,000 lotus na inaalagaan ni Alex sa kanyang katawan ay bumangon, nabasag ang 10,000 metrong limitasyon. Isang bulaklak, isang mundo. Nagulat si Alex, oh my God, totoo talaga ang kasabihang iyan. Isang bulaklak na lotus at isang nascent soul. Sa sandaling ang isang maliit, hiwalay na mundo sa kanyang nascent soul ay nabasag. Malaking halaga ng witch essence, ang maliliit na mundong ito ay nagsimulang umunlad at lumaki sa totoong mundo. Hindi ba magkano? Ibig sabihin may 3,000 mundo ang katawan ko. At bawat bulaklak ng lotus ay nagbibigay sa akin ng espesyal na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay pareho na nakukuha ko sa pamamagitan ng paglunok ng bangkay na uod noon, na kung saan ay cosmic power. Alam niyang nakalusot na naman siya. Malaki ang naging pag-unlad niya. Ang lakas ng kanyang katawan ay naging mas malakas habang ang mga mundo ay itinayo. Kasabay nito, ang 13 bituin na ibinigay sa kanya ay biglang nagsimulang mag-iba matapos maramdaman ang pagbabago sa katawan ni Alex. Swoosh! Swoosh! Ang 13 bituin ay naging 13 batis ng liwanag at bumaril na pumapasok sa 13 random na mundo sa 3,000 lotes. Shitty! What the hell happened? Ang 13 Lotus World na tumanggap ng mga bituin ay nagsimulang sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago pagkatapos ng ilang segundo, mabilis na umuusbong. May mga bundok, tubig, kagubatan, lawa, at buhay.
Ang ekolohiya ng mundo ay nabuo at naging buhay at maayos. Dahil doon, tumaas muli ang engravings rate ng witch essence. Tungkol naman sa witch essence na buhay, nagsimula itong gumalaw ng hindi mapakali dahil alam nitong malapit na itong mamatay. Ito ay nilalamon ng walang awa at likas nitong sinubukang pigilan ito. Nangyayari. Nagsimulang umikot ang katawan nito ng tuloy-tuloy. Bilang resulta, si Madam Rouge at ang iba pang naghuhukay sa labas ay nasa isang kahabag-habag na panahon. Ang buong minahan ay hindi sinasadyang bumagsak, nabaon ang lahat sa loob, at ang lahat ng mga landas ay natatak ng mahigpit. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Noon lang, biglang nahulog ang isang malaking sinaunang kabaong kung saan naroon si Alex at ang dalawang babae. Ano? Halos mahulog ang kabaong sa paanan ni Bea, at napabalikwas siya sa takot. Sabay dahan-dahang bumukas ng kusa ang takip ng kabaong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3504. Ano? Ano yon? Anong nasa loob ng kabaong? Medyo nakaramdam ng kilabot si Bea. Sa kanyang pagtataka, isang malaking sinaunang kabaong ang lumitaw sa katawan ng witch essence. Ang takip ng kabaong ay nag-isa pang nagangat. Ano ang nakahiga sa loob? Nagising din si Empress Gast mula sa paglilinang. Katulad nito, nakatingin siya sa kabaong na may pag-aalalang mukha. Hindi kaya ang sinaunang bangkay na iyon. Naalala ni Empress Gast ang sinabi ni Madam Rouge at ng iba pa dahil ang hitsura nito ay minsang nagdala ng sumpa na pinatay ang lahat sa lugar ng pagmimina. Hindi naman siguro sinaunang bangkay yan, di ba? Naguguluhan si Alex. Halos sabay-sabay na napatingin ang mga babae kay Alex, pero ngayon, naka-cross-legged na si Alex. Hindi gumagalaw, at may kakaibang pormasayo na nabubuo sa kanyang katawan. Patuloy siyang lumalamon ng witch essence, hindi pinapansin ang mga pangyayari sa paligid niya na para bang nalampasan niya ang isang kamangha-manghang estado. Dapat pumasok si Alex sa kritikal na sandali ng paglilinang. Huwag natin siyang istorbohin, sabi ni Empress Gast, pero itong kabaong. Tingnan muna natin. Maaaring hindi yun sinaunang bangkay. Maingat na sumulong ang dalawang babae, sinusubukang alamin kung ano ang nasa loob ng kabaong. Noon lang, isang mapurol ngunit malakas na tunog ang nagmula sa kabaong, biglang. Boom! Isang tunog. Ano iyon? Ang dalawang babae ay namangha at nakaramdam ng matinding discomfort sa kanilang mga puso hanggang sa gustong samuka ng dugo na parang tinamaan ng mabigat na martilyo. Pagkatapos ng dalawang hakbang pasulong, sa wakas ay nakita ng dalawang babae ang eksena sa kabaong. Walang tao sa loob. Ito ay hindi isang tao ngunit isang masa ng laman sa kabaong. Hindi, ito ay isang puso. Isang malaking puso. Ang boom kanina ay dulot ng pagtibok ng pusong ito. Kaagad pagkatapos, pumutok muli. Mas malakas ang tunog at mas matindi ang kaguluhan sa pagkakataong ito. Parehong blanko ang isip ng mga babae dahil sa gulat at hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Samantala, umabot din sa tenga ni Madam Rouge at iba pa ang ingay. Ang grupo ng mga tao ay nakulong pa rin sa loob ng lugar ng pagmimina, at nahihirapan silang subukang lumipat. Nang marinig ng iilang tao ang tunog, bahagyang natulala sila. Ano ang tunog na iyon? Bakit parang? Parang heartbeat. Sabay dilat ni Madam Rouge. Heartbeat. Such a loud heartbeat. Pwede ba? No way. Napakaswerte ba natin? Malaki rin ang pagbabago ng ekspresyon ng isa pang tao. Natuwa, nabigla, at nabaliw siya sa parehong oras. Madam Rouge, ang pinag-uusapan mo ba ay ang Finlord's Peerless Heart? Oh my God! Ang mga eksperto mula sa dakilang Eternal Dominion, North, South, East, at West, ay sumugod sa Eye of Nine Yin sa pagkakataong ito para sa kapakanan ng Fiend ang puso ng Panginoon. Ang puso ng halimaw na Panginoon ay wala sa pugad. Nasa periphery na ba ito? Ito ay masyadong katawa-tawa.
Napakapalad natin kung maaga natin ito. Namumula ang mga mata ni Madam Rouge at naging mabilis ang kanyang paghinga. Ito ay isang bagay na tinitingnan ng maraming dignitaryo. Laking gulat nila nang sumulpot na lang ito sa harapan nila. Isa lang itong kaloob ng Diyos. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang tibok ng puso. Boom! Boom! Kahit na ang buong bundok ay nanginginig at ang kanilang mga eardrum ay hindi komportable dahil sa pagkabigla. Bumibilis din ang ritmo na nagpapahiwatig na mas mabilis ang tibok ng puso. Nakulong sa lugar ng pagmimina, si Madam Rouge at ang iba pa ay desperadong naghukay at sinubukang lumabas upang hanapin ang puso ng halimaw na Panginoon. Nakaramdam din sila ng matinding discomfort sa kanilang marahas na pagpintig ng puso na para bang paulit-ulit silang namartilyo at mamamatay sila anumang oras. Sa sandaling iyon, naging immobilized ang grupo habang lumalakas ang tibok ng puso. Ang minahan at ang Devil's Hill ay yumanig at ang nakapalibot na tubig ay nanginag. Ang malawak na walang hangganang karagatan ay naging magulong habang ang mga tibok ng puso ay humahampas sa mga alon. Ang tunog pagkatapos ay kumalat sa malalayong lugar. Ano yan? Isang tibok ng puso. Ito ang puso ng halimaw na Panginoon. Lumilitaw ang puso ng halimaw na Panginoon. O Diyos ko! Nandito ba talaga ang puso ng Finlord? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3505. Isang binata at puting buhok na lalaki sa isang malaking barko na kagagaling lang sa Chi Universe ay nagbago ng ekspresyon. The Finlord's heart turns out to be located at the periphery of the Eye of Nine Yin. Haha. I'm late because of the delay, but I didn't expect to get to loot it. Ang mga taong iyon mula sa Eternal Dominion ay malamang na nagpapatayan sa pugad, ngunit hindi nila alam na lilito ang puso ng Finlord dito. Hahaha. Kinasusuklaman ng lalaking may puting buhok ang barko dahil sa masyadong mabagal na paglalayag, kaya't humakbang siya, nagmamadaling lumabas dito, at sumakay patungo sa Devil's Hall. Pagamat siya ay nasa dagat, nagawa niyang makalusot sa kalawakan at mag-teleport pasulong. Samantala, sa loob ng katawan ni Witch Essence, tuluyang nagising si Alex mula sa pagkagulat. Pagkadilat niya, una niyang nakita sina Empress Gast at Bea na nanginginig sa sakit. Parehong dumudugo ang mga babae mula sa mga butas sa kanilang mga mukha, ang kanilang mga katawan ay hindi makayanan ang mga shockwaves ng tumitibok ng puso at mukhang napakalungkot nila ngayon. Natigilan, agad na sumugod si Alex at nakita niya ang isang malaking puso na patuloy na tumitibok. Ang ganitong uri ng matinding panginginig ng boses ay naging dahilan para hindi siya komportable. Sa kabutihang palad, siya ay gumawa ng malaking pagunlad sa paglilinang. Pagkatapos ng pangunguna sa 3,000 mundo, wala nang mga salita para ilarawan ang lakas ng kanyang katawan. Ang pundasyon at katatagan kung saan itinayo ang mundo ay naging suporta ng mga haligi para sa kanyang katawan. Beautiful lady. Tawag ni Alex sa Dark Demonic Lotus. Gayunpaman, ang itim na ginang ay tila nalubog sa pag-upgrade ng sarili at hindi maaaring pansamantalang gumising pagkatapos masipsip ng malaking halaga ng Witch Essence. The Asterisk man ito. Hindi siya mapagkakatiwalaan sa kritikal na sandali. Reklamo ni Alex. Nang makita niyang malapit nang mamatay sina Empress Gast at Bea sa gulat, inilabas niya ang Immortal Butcher ng walang salita at itinusok ang espada sa malaking pusong iyon. Banal na kalokohan. Kung makita ito ng mga matandang geezers mula sa Eternal Dominion, malamang nahihipan nila ang kanilang mga tuktok. Biglang sumigaw ang isang dagindong, gaano kakalakas loob na subukang patayin ang isang pinakamataas na banal na bagay gamit ang iyong espada. Isa kang tanga. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Ang puso ng halimaw na Panginoon ay naglabas ng mas malaking panginginig ng boses sa kritikal na sandali. Biglang parang na-freeze ang espada ni Alex sa kalahati. Hindi niya ito mabutas kahit anong pilit niya. Kasabay nito, samukha siya ng isang subo ng dugo habang ang kanyang puso ay tumanggap ng napakalaking epekto.
The asterisk man. Anong impyernong malaking puso na ito? This heart. I refuse to be taken in by this fallacy. 3,000 mundo, bigyan mo ako ng lakas. Great and feeble. Dakilang sumpa. Mahusay na salot. Great bewitchment. Mahusay na kapalaran. Pinomba ni Alex ang malaking puso ng 12 mystic arts mula sa 3,000 great daw. Pagkatapos, binuhay niyang muli ang Immortal Butcher. Sa pagkakataong ito, nag-vibrate ang 3,000 lotes, at umuungal ang 3,000 mundo. Lalo na, ang walang katapusang kapangyarihan ay bumulwak pa sa mga mundong iyon ay nakuha ang 13 bituin. Oof! Nagtagumpay si Alex sa pagkakataong ito. Tinusok niya ang espada sa puso na nagdulot ng maraming dugo at tumalsik sa buong katawan niya. Sa sandaling iyon, tila nakarinig si Alex ng kataas-taasang dadendong. Nang umabot sa tenga niya ang boses na iyon, nakaramdam siya ng matinding pagkabigla sa kanyang kaluluwa, parang luluhod na siya at sumuko. The asterisk starred. Who the hell do you think you are? You're trying to make me yield. Dream on. Muling naglabas ng lakas si Alex. Sa sumunod na segundo, ang puso ay lubos na nadorage. Walang katapusang batis ng dugong bumulwak. Ang batong kabaong ay inihain hanggang sa labi ng dugo. Nakapagtataka, isang maliit na gininto ang puso ang naroroon sa malaking puso. Ang maliit na pusong ito ay sumugod at tinusok ang puso ni Alex ng isang buga at nilamon ito. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3,506. Holy moly! Ano ba? Natigilan si Alex. Sa kanyang pagtataka, may isa pang maliit na puso sa loob ng malaking puso. Bukod dito, tinakpan siya nitong puso. Ano ang sinusubukang gawin ng B*** star na ito? Nilamon nito ang puso ko at naging puso niya. Kung gayon, ako pa rin ba ang orihinal na dakilang Alex Rockefeller? Isang matinding krisis ang umusbong sa dibdib ni Alex. Gayunpaman, nang sumagi sa kanyang isipan ang ganoong pag-iisip, ang kanyang puso ay sumanib sa gininto ang pusong iyon na pag-aari ng ilang hindi kilalang species. Tama, habang nagsanib ang laman at dugo, nagsanib ang dalawang puso sa isa. Agad na na-activate ni Alex ang kanyang panloob na paningin, ngunit wala siyang makita. Ang puso ay parang pareho. Ang puso niya. Ngunit saan napunta ang puso sa kabaong? After this unforeseen event, the heartbeats disappeared completely. Puff. Halos magkasabay na muling nakabawi sina Empress Gast at Bea, ngunit napabuntong hininga sila nang makita ang mukha ng isa't isa. Maraming dugo sa mukha mo. Ikaw rin. Nasaan ang? Yung pusong nasa kabaong. Saan napunta? Ni isang babae ay hindi nakasaksi sa mapanganib na insidente ng pagkakasaksak ni Alex sa puso ngayon, ganap na nanginginig mula sa pagkabigla ng tibok ng puso ni Fiend Lord, unti-unti na silang gumagaling. Kahit pumipintig pa rin ang leeg nila. Nakita nila ang maraming dugo sa kabaong pati na rin ang shell ng malaking puso. Alex, pinutol mo ba itong kakaibang puso? Tanong ni Empress Gast. Oo, tumango si Alex ngunit tumanggi siyang magkomento. Hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin ng puso sa kanya kahit na tila walang pinagkaiba sa ngayon. Ang puting buhok na powerhouse na iyon na biglang sumugod ay hindi maramdaman ang puso ng Fiend Lord kaya huminto siya at sumimangot. Tumigil ang tibok ng puso. Hindi. Kapag nagpakita na ang puso ng Fiend Lord, ito ay kailangang maghanap ng angkop na host. Bago iyon, hindi ito dapat tumigil sa pagpalo, ngunit dapat itong maging mas matindi. Maaari bang may nakakuha nito ng napakabilis? Imposible. Sino kaya ang nakakuha ng puso ng Fiend Lord sa paligid? Ang lalaking may puting buhok ay pinangalan ng Bredon Chase, isang napakahusay na powerhouse sa ika-70 antas ng Onion Realm. Mayroong Eternal Realm at Everlasting Realm sa itaas ng Onion Realm, ngunit ang isa ay isa ng ganap na powerhouse sa ika-70 antas ng Onion Realm.
Ito ay dahil ang mga powerhouse ng Eternal Realm ay bihira tulad ng mga ngipin ng mga manok. Mayroong siyam sa kanila sa buong Chi Universe. Para sa Everlasting Realm, matagal na itong sinaunang alamat. Ang walang hanggang pinto ay hindi nabuksan sa loob ng ilang panahon. Walang nakakaalam kung saan pupunta ang mga nasa walang hanggan sa sandaling tumawid sila sa pintuang walang hanggan. Pagkatapos noon, wala nang isa pang walang hanggang nilalang sa ilang panahon, hanggang 10 bilyong taon. Ang lahat ng ito ay dahil ang walang hanggang landas ay napakahirap. Saan matatagpuan ang walang hanggang buhay sa kalungkutan at kawalan? Sa makatuwid, tanging ang siyam na Eternal mula sa Eternal Dominion sa Chi Universe ang nalock sa patuloy na alitan. Dahil ang Eternal na landas ay nagiging makitid, at ang makalangit na batas ay papatay sa kanila kung sila ay medyo pabaya. Tila ayaw ng Diyos na patuloy na umiral ang makapangyarihang mga powerhouse na ito. Kung ang mga powerhouse sa Eternal Realm ay nagnanais na magpatuloy sa pagsulong o manatili sa lugar, kailangan nilang patuloy na maghanap ng mga napakalakas na bagay. Ang puso ng halimaw na Panginoon, halimbawa, ay isang napakalakas na pag-iral. Matapos makuha ang puso ng Fiendlord, ang isang powerhouse ng Eternal Realm ay gagawa ng isang higanting lukso pasulong at maaaring sumilip pa sa mga lihim ng walang hanggang kaharian. Ang huling walang hanggang nilalang mula sa 10 bilyong taon na ang nakalilipas ay marahil ang Panginoon ng Fiendlord. Ang propesya tungkol sa paglitaw ng puso ng Fiendlord sa Eye of Nine Yin ay kumalat mula sa Heavenly Fate Pavilion ng Chi Universe, at ang powerhouses sa Eternal Realm ay dumating at hinahanap ito. Maliban sa Eternal Powerhouses, mahuhusay na eksperto ng Advanced Onian. Hinanap din ito ng realm gaya ni Bridon pagkatapos nilang maangin. Kapag nakuha na ng powerhouse ng Advanced Onian Realm ang puso ng Fiendlord, ganap na nilang malalampasan ang Eternal Realm. Aling powerhouse ang hindi nalipat? Inakala ni Bridon na makakamtan niya ito, ngunit tumigil sa pagtibok ang puso ng Fiendlord sa sandaling siya ay nagalak. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3507. May pumalo sa akin dito. Sino iyon? Kitang-kita ang galit sa loob ng puso ni Bridon, napakarahas na maaari nitong sirain ang mundo. Buzz. Agad na kumalat ang malakas na divine sense ni Bridon sa mahigit 1,000,000 milya na nagliliwanag hanggang sa Devil's Hill. Nakita niya ang walang katapusang dagat, mabangis na higanting mga demonyo sa ilalim ng dagat, sira-sira at lumubog na mga sinaunang lungsod, pati na rin ang kabundukan sa ilalim ng dagat na walang katapusang kumakalat. Kawakas, nakita niya ang isang bagay. Ito ay isang sinaunang kabaong na may malaking puso sa loob, ngunit ang puso ay nabasag at napuno ang kabaong na may dugo. Ang puso ni Fiendlord. Natuwa agad si Bridon. Pagkatapos ng lahat, ang isang powerhouse na umiral sa hindi mabilang na mga taon tulad ni Bridon ay may kaalaman. Alam niya ang ilang magagandang gamit ng puso ng Fiendlord. Ang malaking puso sa labas ay isang shell lamang, samantalang ang nasa loob ay ang tunay na puso ng halimaw na Panginoon. Gayunpaman, ang shell ay nabasag na ngayon, at ang puso sa loob ay nawawala. The asterisk man. I'm too late. Labis ang inis sa loob ng puso ni Bridon. No. No. Walang powerhouses dito. They are all a bunch of weaklings. Nasaan ang Fiendheart? Ang puso ng Panginoon ay umalis. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng may banal na kahulugan at nakita niya sina Bea, Empress Gast, at Alex sa tabi ng kabaong at maging si Madam Rouge at iba pa sa hindi kalayuan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-scan siya sa wakas nakatutok kay Alex dahil kakaiba ang katawan nito at puno ng shell blood ng puso ng Fiendlord. Yung brat na yon. Ano ang antas ng paglilinang ng lalaking ito? Kakaiba ang kanyang cultivation system. Kamukha niya ang isang mahina, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng enerhiya ng tunay na diwa ng universo. Noon lang, naramdaman ni Bridon ang isa pang matinding divine sense na dumaan sa kanya at patungo sa Devil's Hill. She asterisk T. Mayroon talagang isang powerhouse sa Advanced Aeonan Realm dito.
Natuklasan niya siguro ang kinaroroonan ng puso ng Fiendlord. Dapat akong mauna ng isang hakbang sa brat at pilitin ang puso ng Fiendlord na palabasin sa kanya. Agad na kumilos si Bridon. Mabilis niyang tinawid ang dagat na parang lumilipad na espada na mabilis na tinungo ang kinaroroonan ni Alex. Kasabay nito, isang black dragon ang lumalangoy ng ligaw sa kabilang panig. Ang bilis nito ay kapantay ni Bridon. Noon ay tuluyang naalerto ang maitim na demonyong lotes sa loob ng katawan ni Alex. Ano ang nangyayari? Isang napakagandang powerhouse na divine sense ang dumaan. Hindi, Rockefeller, ikaw ay na-target. Higit pa rito, mayroong kahit isa pang mahusay na powerhouse sa Intermediate Onion Realm. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Tinabi sa kanya ni Alex ang tungkol sa sinaunang kabaong at ang puso sa loob. Nagulat ang maitim na demonyong lotes. Oh gosh! Nakuha mo talaga ang puso ng Fiendlord. Ano, niloloko mo ba ako? Ipinanganak ka talaga sa ilalim ng isang maswerteng bituin. Sobrang close na ng dalawang lalaki na yan. Huli na kung hindi natin iiwan sa pagtakbo. Gustong kunin ni Alex sina Empress Gast at Bea, tulala ka ba? Paano ka tatakbo na daladala ang dalawang pasanin na tulad nila? Tsaka ikaw ang target nila. Mga mahina lang sila sa paningin nila. They are not interested in all. Reklamo ni Alex sa loob-loob, pinupuntirya ako ng mga dakilang powerhouse ng walang dahilan. Hindi mo ba ako pwedeng hayaang lumakas kahit sandali? Mabilis na telepatikong sabi niya sa dalawang babae na nagmamadali. Pagkatapos, lumabas siya sa witch essence sa tulong ng maitim na demonyong lotes at tumungo ng mas malalim sa dagat bago tumakas ng galit na galit. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3508. Ha? Lumabas ka na. Saan ka tatakbo? Sa mahabang panahon na nakakulong sa kanya, natagpuan ni Bridon at ng Black Dragon na iyon si Alex nang sumugod siya palabas ng Devil's Hill. Pagkatapos, dalawang anino ang sumugod palabas ng dagat. Hindi rin mabagal si Alex. Kung gaya lang ng nakaraan, hindi sana siya ganun kabilis. Gayunpaman, ang prototype ng 3,000 lumitaw ng mga mundo sa kanyang katawan pagkatapos niyang kainin ang napakaraming witch essence. Ang 13 bituin ni Hailey ay isinama sa mundo, at isang bagay na lihim ang tahimik na lumaki sa kanyang isipan. Yun din ay obscure thing ang gustong ituro ni Hailey kay Alex. Tinagtagal, nagsimulang maliwanagan si Alex. Malamang magugulat si Hailey kung malalaman niya ang resulta. Remote teleportation. Great void. Nagpatong-patong na space. Magkasunod na nag-teleport si Alex, pilit na inaalis ang dalawang humahabol. Maaaring may magagandang mithiin ang isa, ngunit sa kasamaang palad, ang katotohanan ay malupit. Matapos makatakas ng 15 minuto, napagtanto ni Alex na may mali. Dumami na ang mga humahabol sa kanya. Hindi lang dalawa, ngunit may dalawa pang hindi kilalang humahabol sa kanya. Sa katunayan, ang dalawang humahabol ay talagang ang Black Dragon at mga alagang hayop sa labanan ni Bridon. Ang isa ay tiyak na magkakaroon ng isang battle pet pagkatapos maabot ang kanilang antas. Bukod dito, normal na magkaroon ng isang grupo ng mga alagang hayop sa labanan. Larawan sa salamin. Nagpatawag si Alex ng isang mirror image at tumakas ng hiwalay, ngunit natapos ito sa walang kabuluhan. Ang isang maliit na ilusyon na spell tulad ng salamin na imahe ay katumbas ng paglalaro ng isang bata sa harap ng isang powerhouse sa Advanced Onion Realm. Hindi niya kayang harapin ang commander noong siya ay nasa Golden City. Sa kasalukuyan, mas inutil siya sa harap ng isang tao na 100 hanggang 1,000 beses na mas malakas. The Asterisk Man. Inubos ko lahat ng paper dolls ko para sa paper doll first. Maaaring sila ay naging kapaki-pakinabang. Sa sandaling iyon, sinabi ng maitim na demonyong lotes kay Alex, itataya ko ang aking sarili at subukan ito ngayon kung may isang kalaban. Maaari mo ring harapin siya sa pamamagitan ng pag-asa sa puso ng Fiendlord na nakuha mo, ngunit mayroong dalawa.
Tapos lang talaga tayo sa oras. Tsaka naaawa pa ako na ang puso ng masasamang Panginoon ay nasasayang ng ganito. Maya-maya lang, may lumitaw na barko sa unahan. Nadismaya si Alex matapos masulyapan ang logo sa barko. Anong mortal na kaaway? Ang logo sa barkong ito ay naging logo ng Golden City. Ang mga tao ng Golden City ay pumasok sa lugar na ito sa pamamagitan ng Void Gate. Taka siya tumingin ng malapitan. Hindi ba't ang taong nakatayo sa barko ay yumuko kay Ruka, ang patrol commander na nagpakahirap na habulin ako at muntik na akong patayin? Nakasama ang palad, walang oras si Alex para pansinin ang lalaking ito. Kung hindi, naisip ni Alex na maaari niyang bigyan siya ng isang sampal gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Gustong baliwalain ni Alex ang lalaking iyon, ngunit nakita niya si Alex. Pinaligtad ni Alex ang Golden City at pinatay pa ang maraming guro at estudyante na handang lumapit sa Eye of Nine Yin. Nagpipigil ng galit si Ruka. Pagdating niya rito sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng malaking pagpatay na armas. Handa niyang patayin si Alex at ang Dark Demonic Lotus sa Eye of Nine Yin nang makasalubong niya sila. Yung B** starred na yon. Sumunod ka sa kanya. Utos agad ni Ruka, sabay kuha ng salamin at pinaulanan ng makapal na kidlat si Alex. Pagamat nasa ilalim ito ng dagat, hindi naman apektado ang kidlat mula sa salamin. Matapos itong bumaril, lumiko ito na parang isang napakalaking puting dragon sa napakabilis na bilis. Napatalon si Alex sa gulat. Ang salamin na ito ay naging kahanga-hanga. Si Alex, gayunpaman, ay higit na natakot sa kulog. Sa harap ng tama ng kidlat, ang kanyang katawan ay nagyelo, at lahat ng Akya points ay naisa-aktibo. Pagkatapos noon, masigla niyang ibinuka ang kanyang bibig. Go! Nakapagtataka, nilunok niya ang kidlat sa isang lagok. Napatulala si Ruka. Paano ito posible? Ito ay isang pag-atake mula sa Ancestral Dragon Mirror na maaari pang makabasag ng isang sagradong bundok, ngunit naubos niya ito sa isang lagok. Ano ang lawak ng lakas ng kanyang katawan? Ngunit bago ito, ang kanyang antas ng paglilinang ay, Ang taong ito ay talagang nakamit ang transcendence sa kanyang cultivation ngayon. Hindi ko makita sa pamamagitan nito. Paano ito posible? Hindi ako naniniwalang kaya mong lumunin lahat ng kidlat. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3509. Sa inis, si Ruka ay nagkimkim ng labis na pagkamuhi kay Alex, marahil dahil ang babaeng guro na pinatay ng Dark Demonic Lotus ay ang layunin ng kanyang hindi nasusuklian na pag-ibig. Aamin na sana siya sa kanya ngayong taon, ngunit ang maitim na demonyong Lotus ay kinuha ang kanyang buhay kaagad nang hindi nag-iiwan ng bangkay. Kaya naman, kailangan niyang ipaghiganti siya. Tar-eret tar-eret. Boom boom. Boom. Sunod-sunod na tunog. Pinaputok niya ang Ancestral Dragon Lightning nang walang pahinga. Ang gayong malakas na pag-atake ay yumanig sa lahat, habang ang malalaking shockwaves ay marahas na yumanig sa barko. Ganun pa man, nakita nilang nilalamon ng lalaking iyon ang bawat kidlat. Tao ba siya? Isa lang siyang halimaw. Gayunpaman, hindi ito maganda para kay Alex dahil may dalawa pang amo na humahabol sa kanya. Nakita ni Alex na papalapit na sila, at alam niyang hindi na siya makakapagpatagal pa, kaya nag-charge na lang siya ng tama sa barko ni Ruka. Nagpaputok muli ng kidlat si Ruka. Matapos magpaputok ng isang dosenang sabay-sabay na bolts, nakita niyang hindi nasaktan si Alex. Nang mapagtantong hindi epektibo ang kayamanan na ito kay Alex, itinapon niya ang salamin at naglabas ng mahabang sibat. Noon lang, nakaramdam siya ng nakakatakot na aura. Dalawang napakahusay na powerhouse ng Advanced Onian Realm ang sumugod. The Asterisk Man 8. Anong nangyayari? Bakit napakalakas ng mga eksperto sa lugar na ito? Dahil si Alex ay naniningil sa kanyang barko, ang dalawang makapangyarihang figure na iyon ay nagmamadali. Holy crap! Sila! Hindi naman sila susunod dito sa B** Star, diba? Alam ni Ruka na napakasama ng sitwasyon.
Sa harap ng mga eksperto sa ganoong antas, siya ay maaapektuhan at sasalubungin ang kanyang pagkamatay kaagad mula sa isang random na smack. Tumalon ka sa barkong ito. Tumakbo ka. Tiyak na sigaw ni Ruka. Pagkatapos, lahat ng tao sa barko ay nagmadaling lumabas dito at tumalon sa dagat. Maya-maya lang, sumugod si Alex sa barko at ninisyan si Ruka bago siya diretsyong hinampas. Ang kapangyarihan ng Sansinukob ay pinagsama sa chi sa loob ng kanyang katawan at 3,000 dakilang daw na bumubuo ng isang malaking translucent na palad. Tinalubong nito si Ruka ng malakas. Naramdaman kaagad ni Ruka ang panganib, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang pag-unlad ni Alex. Hindi pa nagtagal mula nang pumasok si Alex sa Eye of Nine Eye, ngunit nakaranas siya ng napakalaking pagbabago. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog. Itinaas ni Ruka ang kanyang sibat at lumaban. Pinaikot-ikot niya ang kanyang sibat na parang kalawakan na nakasabit ng nakabaligtad. Naglalaman ito ng mapanirang layunin ng umaagos na ilog. Tugpuin. Alex roared ng makapal na kaimpakerons ay sa ilalim ng palad. Ang isang bagong buhay ay tila ipinanganak habang ang mga ron na ito ay pinagsama sa kosmikong enerhiya. Sabay napigil ang lakas ng sibat ni Ruka. Tinampal ng malakas ni Alex si Ruka sa mukha. Isang malakas na sampal iyon sa kanyang mukha na agad na ikinagalit niya. Maliit ang pinsala, ngunit ito ay isang napaka-insultong insidente. Kasabay nito, lumikha si Alex ng isang puppet na avatar na may great puppet spell at nanatili sa barko. Pagkatapos ay naghatid siya ng isang ultimate na suntok sa dalawang eksperto na humahabol sa kanya. The Asterisk Man. Napakasama at walang hiyang bagay. Nagalit si Ruka, ngunit hindi siya nang ahas na manatili sa barko sa sandaling iyon. Siya rin ay mabilis na tumalon sa barko at tumakbo para sa kanyang buhay. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Walang umatake sa barko. Ang parehong mga figure ay dumaan lamang sa barko, hindi ito hinahawakan. Gayunpaman, ang barkong iyon, apektado ng kasalukuyang lakas, agad na gumuho sa milyon-milyong piraso. Ang ilang mga piraso kahit na direktang sumangga. Saan mo gustong pumunta? Akin ang puso ng Finlord. Bridon Chase, sa tingin mo ba qualified ka para agawin ito sa akin? Magwala ka kung matalino ka. Black Dragon Chief. Sa tingin mo ba madali lang ako, Bridon Chase? Kung sino mang mangagaw nito, inaangkin ito. Pumunta ka sa impyerno. Parehong mahusay na powerhouse ang umatake sa isa't isa habang hinahabol si Alex. Sa desperadong pagtakas ni Alex, isang malaking kamay ang biglang sumulpot, pumawak at hinayla siya papunta sa isang force field. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3510. Kabanata 3510. The Asterisk Man. Sino ito? Laking gulat, hindi namamalayan ni Alex ang mga pananambang sa lugar na ito. Siya ay lubos na nahuli sa bantay. Naniniwala siya na dapat ay si Bridon, ang puppet o alagang hayop ng Black Dragon Chief. Sa isang iglap, ibinaon niya ang kapangyarihan sa kanyang buong katawan sa kanyang suntok at sasampalin na sana ito, ngunit sa sumunod na sandali, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Huwag mo akong patulan. Ako nga pala ang kakampi mo. Agad namang napatulala si Alex. Ha! Old geezer. Ang nakahawak sa kanya ay si Grand Emperor Rowan pala. Hindi niya akalain na si Grand Emperor Rowan pala ang sumulpot dito. Nagpakita ng mahabang mukha si Grand Emperor Rowan. Anong matandang geezer? Ganun na ba ako katanda? Ito. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Ang dalawang taong nasa likod ko ay napakahusay na mga powerhouse. At least advanced Onion Realm expert sila. Kami. Napalunok si Alex. Nakita na niya ang paglilinang ni Grand Emperor Rowan noon at pagiging mas mababa sa Phoenix Empress, so paano magtago si Alex sa dalawang amo na yon? Higit pa rito, siya ay minarkahan.
Gayunpaman, nagulat siya sa sumunod na segundo. Si Bridon at ang Black Dragon ay umaatake sa isa't isa ngayon at malapit sa kanya. Pagkatapos noon, tumigil sila na parang wala silang makitang baka sa kanya. Nasaan siya? Saan nagpunta ang brat na iyon? Kanina lang lumitaw ang isang malaking kamay. Tapos, nawala yung lalaki. Sino kaya ito? Natatakot ako na ang makakapuntirya sa ilalim ng ating mga ilong ay kailangang nasa Eternal Realm. The Asterisk Man. Ano ang ginagawa ng Eternal Powerhouse dito sa halip na pumunta sa Hive? Hindi pa rin sila nagkakasundo, kaya naghanap sila sa paligid. Isang nakakagulat na pagtuklas ang ginawa ni Alex, halatang sobrang lapit nila sa kanya na mahawakan pa niya ang laylayan ng mga kalaban. Ang parehong mga powerhouse, gayunpaman, ay hindi makita ang mga ito. Nagpatawag pa si Brido ng mahabang espada at random na naglaslas, ngunit nakita na lang niya ang milyon-milyong anino ng espada na dumadaloy sa kanyang katawan. Ganun pa man, hindi siya nasaktan. Ha! Kahanga-hanga. Yanan, nakakamangha itong force field mo. Paano mo nagawa? Ang bangis ng dalawang yon. Napaupo si Grand Emperor Rowan sa lupa habang hinahampas niya ang kanyang mga labi. Ang kapangyarihan ng isang tao ay limitado kung minsan. Kahit na ang kanyang pagtatanim, hindi niya makita ang aking lugar. Pagkatapos sabihin niyon, kumuha siya ng isang lang at nagsimulang lumunok. Brat, bakit kanila hinahabol? Dahil sa pagod, bumagsak si Alex sa lupa. I somehow encountered a huge heart that lives inside my body as its host. At ang dalawang lalaki na ito ay gustong kunin. Maaring ito ay may mahusay na origin, at ito ay sumanib sa aking puso. I can't possible gouge my heart out, right? Paulit-ulit na tinitigan ni Grand Emperor Rowan ang kinaroroonan ng kanyang puso. Mabilis na tinakpe ni Alex ang kanyang puso gamit ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Hindi mo rin sinusubukang nakawin ang puso ko. Tik. Ungol ni Grand Emperor Rowan. Matanda na ako. Bakit kailangan kong nakawin ang puso ng batang brat? Gayunpaman, talagang may malaking problema sa puso mo. The Asterisk Man. Nakikita mo. Gumagamit ako ng X-ray vision. Nakikita ko naman, syempre. The Asterisk Man. You can use X-ray vision. Sige. Ako rin ay pwedeng gumamit ng X-ray vision din. At meron pa akong Divine Eyes. Walang silbi ang banal na mata. Inilibot ni Grand Emperor Rowan ang kanyang mga mata. Masasabi kong ikaw ang kasalukuyang Buddha, ngunit nakamit mo ang pagiging Buddha sa kalagitnaan ng may maruming pag-iisip. Talagang kakaiba. Ang isang lalaking tulad mo na hindi kapos sa mga babae ay maaari talagang maging Buddha. Nagbago ba ang prinsipyo ng Budismo? Wala na bang abstinence? Nanlumo si Alex. Ang banal na mata ay walang silbi. Ano ang kapakipakinabang sa paligid? Nakangiting sinabi ni Grand Emperor Rowan, ano ang pinakamalakas na mata sa Budismo? Ang banal na mata. Hindi ba ito ang mata ng Buddha? Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela. Mabuhay. Please like, share, and subscribe. Salamat po.